Okay, good morning class. Good day everyone. So this is the orientation or recorded orientation ng ating MC2 Biochemistry since ngayong araw ay holiday at walang pasok. So again, I'm Sir Nino E. Francisco. So for our start dun sa kung tayo ay may klase is magsusulat kayo sa class card. So ito po yung itsura ng class card ng ating school ng Lunagoco. So ito po yung example ng pagsusulat sa class card para po pare-parehas. Dapat po ang inyong pangalan dito ay printed or big letters lahat. Tapos ah, mauuna yung family name. Kung saan po itatapat niyo lang po dyan. Tapos ito po yung ID number kung may ID na kayo. Tapos sa course and year, BSN 1 lang po lalagay natin kung tayo nursing. Tapos dito sa SEM, first, tapos 2026 to 2027. Then dito naman po sa baba, ang pangalan po ng subject natin ay MC2, Biochemistry. Tapos lagay niyo lang po yung section nyo, 1A. Tapos days po, anong schedule na araw. Friday po tayo. Then 7 a.m. to 12 p.m. po yung ating oras. No? So 5 hours po or 5 units itong biochemistry. Tapos ang room natin for lecture ay CB310. Then kapag may laboratory tayo, ang ating magiging room ay chemistry laboratory. Madadaanan nyo yun dun sa may tapat ng bookstore kung nakita nyo na po yung, sorry, not bookstore pala, that's library. School library po. Katapat po niya ay nakalagay laboratory. So, ang lalagay niyo po sa pangalan ay Sir Nino E. Francisco. Yun lang po sa unahan ng class card. Then, sa likod is maglalagay din po kayo ng pangalan. Family name first uli, printed uli. Then, sa meeting natin sa next week, sa Friday, checkan nyo na po yung, di ba ito, week 1, week 2. Checkan nyo po yung week 1 at saka week 2. Week 1 po, ang no pala, hindi po natin checkan sa week 1. Ang ilalagay nyo po dito since natapatan kayo ng holiday ay letter H kapag holiday ha. Letter H. Tapos second week ay checkan nyo na. Dahil I think naman next week na Friday ay may na tayo, pasok na or klase. So ito po yung agenda sana natin kung tayo ay nagkameron ng meeting this day, ngayong araw. Yung LGC Vision, Mission, and Objectives. Kaunting hapyaw lang naman po yan dahil na-discuss na rin yan sa General Orientation. Then, class policies po natin or the college policy na applicable sa lahat ng mga pumapasok sa Luna. Course requirements and grading system, course outline and exam schedule, house rules, so yung ating special na mga patakaran sa loob ng room and groupings, and also kung tayo ay face-to-face ngayon or magsa-self-introduction sana kayo. Pero dyan sa inyong bahay, magsulat na lang po kayo ng mamayang ipapakita ko about dun sa self-introduction tapos ipapasa nyo na lang sa akin sa next meeting po. Pinakang assignment na po natin yan. Then, kasama din po dun sa ipapasa nyo yung reflection activity na nasa last part nitong slide. So, the vision of Lunagoco. So, ang vision po ng Lunagoco ay ito po. Highlighted po dito yung systematic direction and guidance to students sa pagka-develop ng inyong physical, mental, emotional, and spiritual. Okay? So, physical po, lagi naman po tayo may mga physical activity na ginagawa and mga exercise. Then, mental, yung mga subject po natin. Emotional po natin, isang importanteng aspect po ma-develop yan sa Lunagoco. Huwag po tayo maging, ayusin po natin yung emotion. Then, spiritual po is, meron naman pong kinakandak ng mga misa at saka tinuturuan po tayong maging, ang faithful sa Diyos dito sa Lunagoco. Then, the rest po, ay self-explanatory naman po yung iba dito sa vision. Ito po yung nakikita ng Luna na mangyayari sa inyo in the near future. Ang mission naman po ng Luna is to provide opportunities for the education and training of the people, young and old. So, hindi po tayo
parang ano na 'pag matanda ka na hindi ka na puwedeng pumasok, puwede ka pong pumasok or tinatanggap ka po dito kahit ano pang status mo ano. Then, ide-develop po ikaw as active citizen of the society who contribute towards the improvement of the quality of life dedicated to the service of God and community. Hindi lang po basta professional, kailangan talaga may paniniwala din sa Diyos. Kapag grumaduate ka sa Luna Goku, magiging ano ka, parang basta ano, hindi mo makakalimutan ng Diyos dahil nga lagi tayong may mga misa or mga pa-rosary dito sa Luna. Next po is the objectives po. So hindi ko na po to aanuhin dahil self-explanatory naman po ito. At ito naman po ay na i-discuss na din sa ating general orientation. Punta po tayo sa class policies. Una po natin sa class policies, siyempre isa sa pinaka-highlight ng ating pag-aaral, yung attendance. Ano? So sa mga college student, mas ano po na maayos po yung ating attendance kasi nga pag tayo po ay nagtrabaho sa tunay na buhay, pag po tayo pa-absent-absent ay pwede po tayong matanggal sa trabaho. Kaya dito pa lang sa school, ayusin po natin yung pagpasok, no? So, ang limit lang po ng ating pag-absent ay 20% lang po dapat nung inyong total number of days sa buong SEM ang mai-absent nyo. So kung sa isang meeting po tayo, meron po tayong 5 units or 5 hours. So pag naka-absent ka ng araw na yon, 5 oras na agad or 5 unit na agad yung na-miss mo. Then, ang limit lang po sa loob ng 18 weeks sa isang SEM ay hanggang 3 to 4 absent lang po bago ka ma-consider na fail due to absences. Okay? So, I hope ay nakita niyo po itong rules na to or napanood niyo ito ngayon para if ever nangyari to sa inyo, aware na kayo na ito pala yung consequence. Ano? So, for the absence of due to sickness or illness, student must present a valid medical certificate to be considered excuse. Kasi po madali lang magsalita sa excuse letter nyo na may sakit kayong ganito. Pero asa ng ebidensya? Kailangan po natin ng dokumento na magpapatunay na tunay yung claim nyo. No? So, ito na next po. Pag po 15 minutes na po nakakalipas at nasa classroom na po ako, bibilang na po tayo ng 15 minutes and pwede na pong mamark ang inyong class card as late. Ano? By the way, balikan natin. Dito sa likod po ng class card nyo, ang isusulat na sa inyo ay hindi check, late na po. Then, kapag po tayo ay nakatatlong late, balik po tayo dun sa attendance. Pag po tayo nakatatlong late, ang equivalent naman nun isang absent. No? So ibig sabihin, may minus ka na 5 kasi kasama sa grading ko ang attendance. Sinama ko siya sa computation ng grade. So mababawasan na yung grade mo sa attendance na minus 5 na agad. Yung dapat 100 ka kung perfect ay 95. Kaso nga lang guys ang limit lang po natin ng absent ay 3 to 4 absent kasi masyado nang marami ang nawala. So, a student who comes in 30 minutes from the class, start of the class, is considered absent na po. Absent na po yung mga student na 30 minutes na nagkaklase, tsaka pa lang dumating. So, that's why i-gawin nyo 15 minutes or maaari lang, nasa room na agad kayo bago pa dumating ang instructor. Next po, para po pare-parehas ang template natin ng excuse letter. Meron po akong sinesend sa GC na template ng excuse letter na soft copy. Kasi kaya po nagbigay po tayo ng soft copy. Kung hindi niyo po kasama ang guardian niyo sa inyong mga apartment o sa ano niyo, boarding house, ang perma ng guardian niyo ay pumapayag naman po tayo na e-signature para mailapat niyo dito sa soft copy ito. So, ano po yung nilalaman nitong excuse letter? Siyempre, lalagay nyo lang dito yung yung mga naka-highlight na yan. Student's full name, or section, date, and absence. Yun lang po i-edit nyo dyan. Naka-template na po yan kung paano kayo nagsasalita. Ang mag-iiba lang po yung mga reason kung bakit absent. Yun lang po mag-iiba. No? Tsaka yung date, kung kailan yung absent na yon at kung anong week yon. Tapos, permahan dapat ng magulang. Pag wala pong perma ng magulang, wala na agad. Absent ka pa rin, hindi ka excuse.
kailangan po talaga may perma ng guardian. Pag hindi nyo kasama ang guardian, hindi po siya dahilan. Pwede po magpadala ng e-signature para katunayan na permado ng magulang. And dun sa profile nyo po, hiningi ko rin po yung number ng mga magulang nyo para in case na medyo nakakapagtaka yung pagkawala nyo sa room, pwede kong tawagan yung magulang nyo para ma-confirm kung nasa bahay nga kayo or kung nasan man kayo nandun. Kasi baka hindi alam ng magulang nyo na hindi pala kayo pumapasok sa school. Okay? So, hindi po ito valid ang excuse letter kung wala po tayong naka-attach siya. I-stapler niyo po sa excuse letter niyo yung evidence. Nakalagay po dito sa note. Always attach supporting evidence or document like medical certificate kung sakit, special letter of appointment kung meron kayong pupuntahan or yung kung ma-attend kayo ng, for example, mga kasal, any evidence na a-attend talaga kayo ng kasal, pwede na po yun, like invitation, i-attach nyo lang po yun. Sa may lagnat naman at hindi naman siya talaga kailangan ng medical certificate para ayun yung magastusan, pwede nyo pong i-attach ay picture nyo na lagnat talaga yung itsura nyo at meron kayong thermometer sa kilikili na kita yung thermometer. Sir, paano naman pagka masakit ang ngipin? Picture ng sarili yung paga yung mukha. Pwede yon ha? Picture ng sarili. Okay? Basta mapapatunayan nyo lang na legit o tunay yung nilagay niya reason and permado ng magulang. Yun lang po ang para yung ikinawala mo sa classroom ay makonsider excuse, pwede ka pa rin pakuhanin ng exam kung merong exam nung time na yon. Kasi excuse, hindi talaga kayang pumasok. Sa cheating naman po, ang ating pong pagdadaya ay hindi po maganda pag college na po. Kasi delikado po pag nasanay kayo sa cheating. Mas maganda pa na kung ano yung tunay na score nyo ay malaman nyo para masukat yung tunay nyong kakayahan. Kasi mahirap magkunyari na mataas ang grade mo or yung pala puro cheating lang yung ginawa mo kung bakit tumaas yung grade. Delikado po yung ganong mindset sa isang college student kasi may board exam po tayo. So, sa unang time na mahuli kita, sasabihan ka lang, verbal reprimand lang, sasabihan, uy, masama yan, huwag mo yung ipagpatuloy. Next naman po sa second offense, ikaw pa din ang nakita kasi nakalista ka na sa listahan, natikitang ka na. Ikaw naman po ay sasamsamin yung papel mo at isususpende ang iyong pag-exam. May iwan ka sa room at huli ka mag-exam. Sa third offense naman po ay consider na kung zero yung grade mo sa exam na yon kasi ikaw pa rin ang nahuli, wala kang kadala-dala, zero ka na po at matake ka na ng special exam. Magbabayad ka po para sa special exam dun sa cashier. Okay, medyo ikpatan po natin yung ating yung sa cheating kasi isa din po siya sa pinakang common na kasalanan or sin ng mga student na hindi nila alam na kung malusutan man nila ang mga instructor nila ay mayroon siyang kaparusahan in the near future kasi alam niyo na, merong karma tayong tinatawag. Next, course requirements. Siyempre naman po, normal naman po ang ating mga quizzes, kumpletuhin nyo lang, assignments, group, and individual activities. Ang group activity po ay plan to usually conduct that on the room. May groupings po tayo, collaborative activity. Sa room na po tatapusin, hindi na po ipapasa sa Google Classroom yan. Kasi ipapasok ko yan sa recitation kapag po tayo nagpe-present sa room. Ang sa Google Classroom naman po is kadalasan ng makikita nyo na lang doon ay assignment na individual or individual na activity. Yun na lang po. Para hanggang sa bahay po ay merong connection pa rin kayo sa subject. Sa Google Classroom po yun makikita, individual lang. Kasi mahirap pong magbigay ng score sa Google Classroom kapag groupings. Then another thing po na requirements po natin, laboratory reports para po sa mga experiment. Yung mga sinagutan yung guide question at saka yung inyong mga tawag dito, documentation ng mga data. No? So, quizzes can either be announced or unannounced. May quiz po tayong biglaan pagkatapos ng klase, quiz agad. Pero usually, sa mga pauna, napakasipag nating mag-quiz ha. Baka nga next week, may quiz na agad tayo after ng discussion, kaya be ready na lang po.
since na-discuss ko na itong orientation sa recorded, alam nyo na yon. Pag may naituro sa inyo, may kasunod na yung quiz para ma-measure kung gaano kadami yung inyong natandaan. Ano? So, pwede siyang announce or unannounce. Major examination po, may tatlo po tayong major examination sa Luna, prelims, exam, midterm exam, at final exam. Tatlong beses po tayong magme-major exam. So, pag na-miss nyo po yung exam during that day, kailangan nyo po ring magawa ng valid na excuses slip. Paano nga masabing valid? Kapag may supporting documents at mayroong perma ng magulang. Yun po yung mako-consider valid. Pag hindi po valid, eh hindi ka makakatake ng exam. Okay? So, later than ano daw, second class. So, after nung exam week na yun, sa next week, dun dapat mo may present yung excuse letter mo, then ipapatake na sa'yo yung exam kahit ikaw ay late. So, following the excuse, students determined to take the makeup exam. So, failure to do so would mean a grade of 0 for the miss exam. So, pag 0 ka dun sa miss exam, magiging special exam na po siya. Dun ka po kukuha na ng ano uli sa cashier, ng permit to take the special exam. So, note that the student is allowed only to take one makeup exam. Question regarding examination result will be entertained only within 3 working days after the release of result. Pag na-release po yung result natin, makikita nyo yung mga answer key, yung mga tamang sagot or mali. Kung may question kayo sa answer key, or sir, tama po ba yung answer key? Sabihin nyo na agad para mabago na agad yung score nyo or madagdagan. Ano? Ganun agad. Para, kasi sayang din yung points dun sa major exam at malaki pa naman ang bearing dun sa inyong grade. So for the grading system po, siyempre passing ano pa rin po natin, kailangan yung maka 75. Ang gamit lang po ni sir ay maalwan lang po yung ating base. Naka 50 base po tayo dito sa biochem na lang po para hindi po mahirap pumasa. Ano? Pag zero base po kasi napakahirap pumasa sa zero base. So 50 base po gamit ni sir para medyo malapit na sa DepEd. Ano? So ibig sabihin ng 50 base po, pag zero ka, ang grade mo 50. So, pag naka-reach ka ng 50 na grade, na yun talaga yung zero base na grade mo, 50. Ang magiging transmuted grade ng 50 ay 75. So, di ba? Napakaluwan pumasa, makaabot ka lang ng 50, 75 ka na. So, computation will be used. So, for example, naka-receive ang sa zero base, for example, ano ka, 63. Sa zero base yun ha. Pero pagdating dito sa ating system na 50 base, yung 63 hindi siya 63 talaga, natatransmute pa yon. Yun po yung ating rule sa grade. So question and correction regarding the pre-final and final standing will be entertained only within 3 days after the posting ng inyong pre-final grade. So meron po tayong tatlong beses na pagre-release ng grade. I-release po sa inyo ang prelim grade, midterm grade. Kasi pagka regular po tayo mag-release ng grade, mawa-warning kayo na may something wrong sa inyong pag-aaral. For example, prelim grade pa lang, buena mano agad. 73 na agad yung iyong transmuted grade. So, delikado yun. Kailangan magdagdag ka ng effort para sa midterm, para yung 73 mabawi mo, maging 77. Ano, or kung else man, tumaas. Ano, usually naman sa nakakababa po sa ating standing ay major exam, pag bagsak talaga yung score mo sa major exam. So meron po tayong dalawang component ng grade, lecture and laboratory. Okay? For the lecture, nagkalaman po siya ng klase standing, prelim exam, midterm exam, and final exam. 60% po ang lecture ng inyong grade. Ang may pinaka matataas pong percentage lecture ay ang ating tatlong major exam. Kaya tip ko lang sa inyo, dito nyo papakagalingan sa tatlong major exam. Kasi napakalaki ng kanyang porsyento sa lecture. Dito naman sa laboratory po, meron po tayong experiment, lab report, ang may pinakamalaki. 40% po ng grade nyo laboratory ha. Pinakamalaki po dun sa 40% na yun, which is 50%, ay lab reports. Then meron din po siyang mga exam, prelim, midterm, finals na practical. Usual or minsan po, wala na po tayong ginagawa dito sa practical prelim exam. Ganito na lang po yung ginagawa ko dyan. Pag wala po tayong ginawa dito, ang ginagawa ko lang po, nire-replicate ko yung naging score sa prelim exam ng lecture.
at ginagamit ko dito sa laboratory para makumpleto lang yung class record at makompute ng ating class record yung inyong grade for the prelims. Okay? Bawal po kasi ang may kulang sa class record. Kaya ang ginagawa ko, kina-copy paste ko na lang po yung score dito sa prelims dito. Kaya kung mataas ang prelim exam niya sa lecture, madadamay na rin niya ang laboratory. So sa laboratory po, tandaan nyo, ang gagalingan nyo po ay mga lab reports. Naka-highlight naman po ha kung alin yung gagalingan nyo. Kita nyo naman ang percentage. Dito naman sa lecture, ang gagalingan nyo po ay mga major exam. Okay? Next po, ang grading scale po sa Luna ay ito po, yung eksaktong digit. 96, 92, yan po yung masusulat sa class card nyo. Unlike sa other school po, gumagamit sila ng ganito. May advantage din naman sa Luna kasi, for example, pares kayong 2.75. 2.75 kasi, maalin sa 79, 80 o 81. Hindi mo alam kung ikaw ay 79 or 81 pag sa gantong grade. Pero sa gantong grade, yung katulad ng sa LGC, alam mo yung eksaktong digit ng grade mo. Ito po isa sa importante para makita nyo na yung mangyayari. So sa week 1 po natin, ito po yung course outline na at saka exam schedule. Sa week 1 po natin, ito po yung naganap ngayong week, which is ito yung nakikita nyo ngayon sa recorded video na ito, yung class orientation. Ito po yung dinidiscuss ko ngayon. Then, sa week 2 po, magkakameron po tayo ng diagnostic test for freshmen. Ito pong diagnostic test ay composed ng 100 items na puro multiple choice na tumatakel sa mga prerequisite knowledge nyo or mga prior knowledge nyo na connected sa biochem na dapat natutunan nyo nung sa senior high school. Specifically doon sa inyong mga Gen Chem at General Biology kung kayo ay STEM. Para naman sa mga non-STEM, meron po tayong Physical Science or Earth and Life. Ito po yung course outline. Pag binigay ko po sa inyo yung Google Classroom code nyo po or yung room nyo, may nakapost din po itong course outline na ito doon. So ang course outline po naglalaman po ng mga topic na ating i-discuss per specific period. For the prelims, meron po tayong Introduction to Biochem, Biochemistry in the Cell sa Unit 2, at hanggang water. Hanggang water po ang prelim. Then week 6 po, preliminary examination ay July 6 to July 11 po ang schedule natin sa school calendar. Yan po. Hanggang water po. Ito naman po mapopo sa Google Classroom. Maya-maya lang po, ipapasunod ko po yung Google Classroom pagka ano na po. Tapos po nitong discussion na to. Next po, for the midterm period, meron po tayong nucleic acid, amino acid, enzyme, at saka carbohydrates. Medyo madami po yung topic natin sa midterm kasi medyo mahaba din naman yung period ng midterm. Medyo maikli dun sa prelims kasi medyo maikli din yung panahon sa prelims. Ano? So, yan po yung mga topic sa midterm natin. Nucleic acid, amino acid, enzyme, at saka carbohydrates. Then midterm exam po natin August 17 to 20. For the finals po na topic, we have lipids, vitamins and minerals, integrated metabolic pathways. Ito po yung masasakit sa ulo na mga metabolic pathway na naman kung na-encounter niyo na ito nung sa Gen Bio nyo or Gen Chem. Tapos, body fluids po yung last. Then final examination na po. Tapos na po natin ang Biochem. September 28 to October 3. Okay, yun po yung course outline. For the course project naman po, ang course project lang naman po natin sa Biochem is ang inyong experiments and laboratory reports. Kailangan lang po i-comply o kumpletuhin ng bawat grupo at isasubmit yan, ko-comply. Every period po naman, kunyari tapos ang prelims, ipapasubmit ko sa inyo yung mga nagawa nating laboratory kung meron for the prelim period para ma-encode at ma-compute yung inyong prelim grade. Ito po yung example ng template ng ating laboratory. Yan. Example po yan. So, ito po, galing naman to sa akin. Ito naman ang i-edit nyo na lang. Sasagutan nyo yung data and results kung ano yung nakuha nyo data. Tapos guide question. Ang guide question po, pwede nyo pong paghati-hatian ng mga members yan. And the conclusion. Ito naman po ay group cooperation report. Ito po ang leader ang mag-aan nito.
Magche-check sa kanyang mga members. Che-checkan niya kung sino ang nag-set up, sino ang nag-data gathering ng mga sagot, at sino ang naglinis. Pag po may kulang na check dyan, mas mababa po ang grade ng member na yon. Kung nyari, 95 yung grade ng inyong lab report, hindi pwedeng 95 din yung walang ginawa sa pagsiset up. Mababawasan siya ng 5 points kada walang check dito. Para hindi po pantay-pantay ang grade. Kasi minsan po mas nahihirapan yung iba kaysa dun sa iba kasi nga hindi tumutulong yung ibang ka-members. Yun lang po ang disadvantage ng groupings. Then ito naman po yung rubrics para mag-grade ang inyong lab report. Ito naman po ay mag-a-appear din sa inyong Google Classroom. Kung gusto nyo mag-repair dito, kung gusto nyo mataas ang grade nyo sa laboratory. For the house rule naman po, ang latecomers po shall present an intermission number. Ito naman po ay ipopost ko ulit sa classroom. At pagbobotohan pa po nyo ito kung pumapayag kayo dito sa house rule na ito. Na pag late ay mag-i-intermission number. Next po, mag-wear po tayo ng name tag ha for the next meeting. Name tag. Ang ilalagay niyo po sa name tag is palayaw. Depende po, mag-usap po yung section niyo kung gusto niyo ay palayaw or yung inyong normal na first name. Bahala po kayo, mag-usap-usap. Dapat lang, kung magpapag-usapan yung palayaw, pare-parehas dapat palayaw. Kung mapag-usapan niyo yung first name, pare-parehas dapat kayo. Kaya mag-usap-usap kayo kung ano gusto niyo. Seating arrangement po, pagbobotohan pa po natin ito kung gusto niyo pong by group or hindi. Pagdating sa classroom natin sa next Friday, pagbobotohan pa yan. Authorized use of mobile phones during lectures prohibited. Alam naman natin yan. Pag nagpe-Facebook po, pwede pong sa labas na lang muna. Or pag naglalaro po ng pwede pong sa labas. Or kung maglalaro kayo sa bahay, maglaro na kayo ng pagkasawa. Wag lang po sa during na classroom na kinakausap po kayo about sa subject. There shall be no pleading of grades at the end of the semester. Pag tapos na po semester, wala na pong magre-reklamo sa grade. Dapat along the process, nagre-reklamo na kayo dun sa grade nyo kung may something wrong na hindi align sa inyong effort. Kaya maganda niyan, mag-record din kayo ng score nyo or dapat ay aware kayo sa mga nagiging score nyo para hindi kayo magtaka kung bakit gano'n ang naging grade. Ang mga scholarship naman po, yung may mga scholar, i-meet nyo po yung standard na dapat ay man lang, tunay talaga na 85 yung nakuha mo pataas. Kasi minsan, ang ginagawa ko sa may scholarship na nakikiusap, di nagpapagawa tayo ng extra task. Ang extra task ko naman po, hindi nyo naman gagastusan. Ang pa-special project ko lang po kadalasan naman ay gumagawa lang ang mga student ng recorded tutorial ng isang topic na gusto nila at ituturo nila yon, i-record nila yung sarili nila. Para yung pinakang special project nyo, natututo pa uli kayo. Mas maganda po kasi pag dinidiscuss nyo yung topic at mas matatandaan nyo yun. Next, the assigned group must clean the room before leaving. Yung assigned group po na, for example, group 1, yung assigned group for this week, maglilimot lang naman po ng kalat para ma-maintain yung kalinisan ng CB 310. Kapag po hindi naglimot, magpipicture po tayo ng ebidensya at iting isesend sa GC. At sila pa din ang assign na maglilimot next meeting. So, ganun po yung ating So, pag hindi nila nililimot yung kalat, ipapalimot natin yun sa susunod na klase. Kawawa naman na pag limot pa yun. Basta hanggat hindi nila sila ang assign na maglilimot. At saka nakakahiya na rin naman na maglilimot na nga lang ng kalat na hindi naman galing din naman sa inyong kalat ay hindi pa magawa. Napakasimpleng trabaho naman na nun ng maglimot. Okay, para lang po ma-maintain yung linis ng room, ha? At mag-aayos din pala ng upuan. Sa groupings naman, ito naman po ay ating gagawin sa room. Magra-randomize po tayo ng groupings sa bilang ako ang groupings ko lagi sa laboratory or sa mga activities ay hanggang 5. So bibilang ako randomly ng 1 to 5 kung sino yung magkakaparehas ng number, yun po yung magkakagroup. Ito naman po ay sa room din natin gagawin. Ito naman po ay sa bahay nyo na isulat sa 1/2 sheet of paper ha. Isulat nyo yung name, nickname nyo, hometown, greatest achievement so far, and what are you good at. Ito naman po yung unang-una natin gagawin sa Friday since hindi naman para makita ko kayo kung paano kayo magsalita at kung gaano kayo ka-confident sa sarili. Ito na lang yung gagawin natin sa orientation na, yung introduction kasi nasabi ko na dito sa recorded yung ibang
Tsaka yung pag-create ng groupings, yan. Tsaka itong reflective activity sa one half sheet of paper sa likod nung, di ba ito sa one half done, sa likod nun, ito yung inyong ilalagay. Yan, ha? Yang, mga tanong na yan, reflection activity. Then, dun po sa one half nyo, isusulat nyo po yung pangalan ng guardian nyo sa pinakambaba nito. Pangalan ng guardian nyo, tapos ilalagay nyo yung functional na contact number. Very essential po yung contact number ng guardian nyo kasi pwede kong tawagan yung magulang nyo kung mayroon kayong problema dito sa school or lagi kayong wala para lang ma-verify kung talagang legit yung mga ginagawa nyo dito sa school parameters na kunyari wala kayo sa school, pwedeng i-verify sa magulang nyo kung talagang nasa bahay lang kayo or may sakit nga kayo for verification purposes. At saka pag nagka-problema kayo, dito sa school or kailangan tawagan ng magulang, may number tayong mahagilap. Then, advertise ko lang po ulit po itong channel. Meron po tayong channel, Sir Onis Corner po. Bagong channel pa lang po ito ng YouTube ko. Then, marami po ditong series of video tutorial regarding biochemistry na mga Tagalog lang po yung salita. And very plain lang po yung mga video ko, walang masyadong effect. Kaya pagpasensyahan nyo na po. Ito po yung mga already uploaded na pong list ng Biochem para sa mga gustong mag-advance stat. Okay? So, yun lang po yung ating orientation. Thank you so much everyone. God bless po and good luck po sa ating meeting sa Friday sa face-to-face. I hope ay very confident kayong magpapakilala at magano and mag-prepare din po tayo para sa ating diagnostic exam at sa ating simula ng lecture. Tingnan nyo ang course tayo na. Diagnostic exam po tayo sa week 2, then lecture na tayo sa Introduction to Biochem. Okay? So, that's all lang po for this recorded class orientation. Thank you and God bless you all, class.